Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan sabi rito ay Google Bard projects when XRP could hit new all-time high beyond $3.3. Ayan. Si Google Bard po ay isa po itong artificial intelligence kung saan ay nagbigay po siya ng kanyang prediction kay XRP. Yan, kung saan ay mahihit daw po niya ang kanyang bagong all-time high na higit sa presyong $3.3. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po mga ka-crypto, ang sabi rito ay Bard, Google's AI chatbot recently projected that XRP could hit a new all-time high value above $3.3 next year, contingent on several factors. Ayan, next year daw po ay mahihit ni XRP or Ripple ang kanyang panibagong all-time high. XRP achieved its previous all-time high of $3.3 in January 2018. Ayan. Nakamit po niya yung kanyang pinaka all-time high, yung kanyang nananatiling pinakamataas na presyo noong nakalipas na taong 2018. Yan, buwan ng January. The asset has almost shed off all the gains it picked up, leading to the price target now down to 84% from the price. Ayan. Mula sa kanyang all-time high price na ito ay halos bumagsak daw po ito ng 84%. Ayan. To get insights on when XRP could reclaim and surpass the price, we turn to Google Bard, the AI chatbot, which analyzes the potential factors influencing XRP's journey towards a new all-time high within the following year. Yan, para malaman daw po kung kailan pwedeng makaangat si XRP at makabalik or malampasan ang kanyang previous all-time high na ito, ay tinanong nila si Google Bard. Yan, ang AI chatbot. Kaya yan, catalyst for new XRP all-time high. Yung catalyst, kung pag sinabi po natin catalyst, ay ito po yung isang malaki na event or kaganapan na maaring makaapekto kay XRP or magdulot ng epekto kay XRP para umangat ito at magkaroon ng panibagong all-time high. According to Google Bard, achieving a new all-time high for XRP is possible but hinges on several factors. First is the outcome of the unremitting legal fight between Ripple and US Securities and Exchange Commission. Ayan na nga. Yung sabi ni Google Bard dito ay kailangan raw na ayan, yung isang posibleng makaapekto yan sa pag-angat ni XRP ay yung walang katapusan na yan, legal battle yan, ni ng Ripple at saka ang SEC. Yan. Pero kung pag natapos ito at nanalo si XRP ay talagang masasabi nating maaring isang catalyst ang epekto nito sa market price ni Ripple. Bard noted that if Ripple emerges ultimately victorious in this lawsuit, it could substantially boost XRP's prospects by removing a significant regulatory cloud that has cast a shadow over the asset. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Kung pag nanalo si Ripple, yan, nag-emerge siya or siya yung lumabas na panalo dito sa kaso, ay talagang substantially boost. Ibig sabihin na ito talaga ang talagang magpapaangat or magpapalago ng matindi kay XRP. Recall that Judge Analisa Torres, the judge presiding over the case, recently denied the SEC's motion to file an interlocutory appeal to the July 13 ruling. As a result, the court has scheduled April 24, 2024 for the trial. Ayan, yan po yung kaganapan, no? Kung talagang tinututukan natin yung kaso ni Ripple at SEC ay yan po yung mga yung summary ng pangyayari.
Moreover, Google Bard highlighted the role of adoption by businesses and financial institutions. Should XRP gain traction as a preferred means for international payments and financial transactions, the demand surge could be a powerful catalyst to drive its price upwards. Yan. Maliban sa nagaganap na kaso ni SEC at ang Ripple, ay ang isa na rin daw pong bagay na pwedeng magpalago sa presyo ni XRP ay yung kanyang adoption. Yan. Adoption, kung maraming gagamit po nito kay XRP, lalong-lalo na bilang isang international payments, yan, mga financial transactions ay magkukos po ito ng demand, yan, surge of demand, at magiging isang powerful catalyst. Yan, matindi ang epekto nito para maipaangat ang presyo ni XRP. The AI chatbot also identified the broader state of the cryptocurrency market as an essential factor. If the crypto market experiences a bullish trend, it could have a positive impact on XRP along with other digital assets. Ayan. Kapag yung crypto market natin ay magbabago ng trend, magiging bull market na, kasi sa ngayon ay nasa bear market po tayo, kaya talagang nagsisibagsakan lahat ang mga cryptocurrencies. Pero kapag nagbago yung trend ng market kung saan ay naging bullish trend na, ay ayan, magkakaroon ito ng malaking impact or positive impact kay XRP. Ayan. At syempre, hindi lamang kay XRP, maging yung ibang mga cryptocurrencies na rin. Interestingly, the next Bitcoin halving is coming up in April 2024, the same month as the Ripple versus SEC case trial. Market watchers expect the event to trigger a bull run, spreading to other crypto assets including XRP. Ayan. Yung Bitcoin halving, marami po kasing naniniwala na ang Bitcoin halving ay ito po yung magdudulot ng bull market. Yan, ang makakapagpabago sa bear market at magiging kung saan ay magiging bull market ito. At yan ay nalalapit na, April 2024 po yan. At dyan po tumapat yung kung saan magaganap yung case trial naman ni Ripple at ang SEC. Kaya ayan, maraming nakatutok na naman sa kaso na ito. Kaya kung maganda yung kinalabasan nito at talagang panig ang naging trial dito kay Ripple, ay talagang magdudulot ito ng bull run kay XRP. At syempre, maaring maapektuhan na rin yung ibang mga cryptocurrencies. Ayan, negative factors. However, the potential for XRP to reach a new all-time high isn't without its challenges, Bard says. According to the chatbot, a negative outcome in the SEC lawsuit could impede demand for XRP and hinder its adoption by businesses. Ayan, syempre, meron pong pwedeng maging negative factors dito. Ayan, para mabigo na umakyat si XRP sa kanyang para magkaroon ng kanyang all-time high. Siyempre, yan po yung kanyang pagkatalo. Pwede po siyang matalo sa kaso. Yan, sa kanilang kaso kay SEC. Kaya pag ang nanalo rito ay si SEC. Yan, siyempre, alam naman natin na hindi maganda ang magiging epekto nito kay XRP. Babagsak siya. Nonetheless, it is essential to note that despite Bard's response, XRP already has legal clarity. The judge already declared that XRP is not a security on its own. The SEC only seeks to appeal parts of the ruling that says Ripple's XRP sales did not constitute securities offerings. Ayan. Mukhang hindi pa alam ni Google Bard na si XRP ay meron na siyang legal clarity. Kaya, ayan, slow adoption by institution was another concern highlighted by Bard. Yan, yung kanyang yung mabagal na adoption. Yan. Kaya kung talagang mabagal, yung hindi talaga walang nagkaka-interest na gamitin ito bilang walang gaanong mga institution ang gustong gamitin ito bilang isang mode of payment, ay talagang
medyo mahihirapan sa pag-angat si XRP. According to the AI resource, this might impede XRP's growth even under favorable conditions. Furthermore, an overall bearish trend in the crypto market could exert downwards pressure on XRP. Ayan. Kung maliban sa yan, kung walang magkakaroon ng adoption or walang susuporta na mga ibang mga institution kay XRP, at maliban pa dyan ay kung pag nagpatuloy ang bearish trend ng mga crypto market ay talagang babagsak ang XRP. Kaya yan po ang dapat po nating malaman na kung pag may possibility na umakyat ang presyo ni XRP, ay meron din pong possibility na bumagsak ito. Google Bards advise investor to exercise caution and conduct thorough research before making investment decisions. While XRP boasts advantages such as low fees, the crypto market's volatile nature necessitates considering potential risk. Ayan, tama po yan. Lahat po ng mga cryptocurrencies ay may risk po talaga. Yan, pwedeng umakyat at pwede itong bumagsak. Kaya yung mga lahat po ng mga nandito ay mga predictions. Yan, mga linalabas na predictions ay pwedeng hindi mangyari. Yan, kung pag sinabi nating predictions ay pwedeng hindi ito magkatotoo. Yan, at pwedeng yung kabaliktaran ang siyang mangyayari. Kaya ayan, kailangan po nating tayo ay dapat na marunong na mag-take ng risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.